Evening po. Good evening. Good evening. Evening. Eh, Okay naman. Evening. Okay, so good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa Midweek Service ng TIC Filipino Ministry. Okay. At salamat sa Diyos at sa kahit tayo ay one time lang, no, na nag-try ay connect ka agad. So magandang gabi po. Nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Ah, Maaari na natin siguro itong i-share, no, sa ating mga kapatiran. Okay. So, sino pa ho ang naririyan online? So, good evening po. Nariyan na ho ba tayong lahat, mga kapatid? Okay. Okay, all right. Tayo, Alright. tayo po ay panandaliang manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, sa iyo pong mga kamay, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang gawain na ito. Kayo po ay mapuri, masamba o Diyos. At nais rin po naming itaas sa iyo ang mga kababayan namin, Panginoon, na nasalanta, Panginoon, ng bagyo o Diyos, ng baha. Hiling namin, Panginoon, ang kahabagan ninyo, pagpapala ninyo, pagkilos ninyo, O Diyos. Nawa ay matugunan ang lahat ng pangangailangan nila. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, praise God. Magandang gabi po. Magandang gabi, Ate Ate Margie. At salamat sa Diyos na kayo ay kasama sa, no? Good evening, Ate May May, no? At patuloy kayong
kalingain dyan. Nawa ang mga mahal ninyo sa buhay ay nasa safe na kalalagayan, ang ating mga kamag-anak, mga kakilala sa probinsya, no? Tunay na hirap ngayon, talagang sunod-sunod yung mga sakuna sa Pilipinas. Good evening po, ano? Good evening po, Ate Andrea. Sige po, tayo po ay dumako sa awitin bago hilingin po natin na tayo po ay samahan ng Panginoon sa gabing ito, sa ating pagtitipon kahit online. Kung kayo po ay may mga nais ipagpasalamat sa Diyos, ay maaari niyong ilagay diyan. Kung kayo po naman ay may mga nais ipanalangin, maaari niyo rin pong ibahagi, no? God bless po, Ate Maui, no? Nawa ay safe ang mga mahal mo sa buhay doon sa Visayas. Ganun din po kay sa mga kapatiran natin, no? Na may mga kamag-anak sa Visayas, sa Central, maging sa Eastern ay tinamaan pala yung mula Eastern hanggang Central, no? At maging Western, no? Sa ilang part ng Western Visayas. At sa huli ay dumapo din sa Palawan yung Bagyong Tino. Kakaiyak na tayo po ay sunod-sunod na binibisita ng mga natural calamity. At mukhang ang susunod naman ay bandang Mindanao, no? Patuloy tayong manalangin hindi lamang sa kaligtasan kundi sa pagkakaroon ng maayos na maayos po na pamamahala, no? Good evening po. Good evening po, Ate Remy, no? Sige po, tayo po ay dumako sa awitin at sundan po natin ang awit na ito. Pagkilala sa kadakilaan ng ating Diyos, sa magagawa ng ating Diyos. Di kayang isulat ng lapis sa papel
dakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, O Diyos. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, O Diyos, sa habang Amen. Tunay nga po na karapat-dapat ang Diyos na purihin sa habang panahon. At salamat po sa pagsama. Salamat ah, at sila Ate Maui, yung mga ay safe naman daw, no? At ang nasira lang ay yung bubong sa terrace. Okay. Salamat sa Panginoon at hindi gaanong apektado ang inyong pamilya sa Visayas. Gandang gabi rin po, Ate Ellen. So kung kayo po ay may mga nais pagpasalamat sa Panginoon, ay maaari ninyong ilagay sa comment section. Kung kayo man ay may mga nais ipanalangin, ay maaari ninyong i-message, no, sa akin or ano, no, i-message nyo sa akin personal kung medyo malalim or hindi pwedeng siwalat sa karamihan yung panalangin. Sige po, tayo po ay dumako po sa magandang gabi po, Ate Chato. I pray na nawa ay mainam na ang inyong kalusugan, no? Kasama na nila Lia. Sige po, tayo po ay dumako sa salita ng Diyos. Sa gabing ito, magpapatuloy po tayo sa aklat ng Judges. Naroon tayo sa Judges 20, sa second part po ng Judges 20. Ito po ay medyo mahaba-haba. Last week ay tinalakay natin na mahirap yung tinatago yung mga nagkasala, no? Merong consequences ang pagtatago sa mga may kasalanan. Sa gabing ito naman, ang ating tatalakayin ay patnubay at pananagumpay. Patnubay at pananagumpay. Okay? So, balik tanaw po tayo dito sa Judges 19 upang maunawaan natin ang nangyayari sa Judges 20. Habang nakituloy sa Gibeya
ang kalaguyo ng isang Levita, no, isang religious person, ay ginahasa at pinatay ng mga lalaki sa lungsod. Sa sobrang galit at lungkot, hiniwa ng Levita ang katawan ng babae sa 12 bahagi at ipinadala ito sa bawat tribo ng Israel bilang panawagan sa hustisya, at ito nga ang nagpasimula ng pagkakaisa ng Israel laban sa tribo ni Benjamin. O dito nagsama-sama itong mga Israelita upang hanapin ang hustisya, upang panagutin yung mga may sala. Okay? Ibig sabihin yun, hiningi nila yung mga nanggahasa at pumatay doon sa babae. Subalit, tingnan natin, no? Ano ba yung ginawa? So, dito po, ang buod po nito sa 17 to 32, ah, ito una yung labanan ng Israel at Benjamin, no? Nagtipon ng Israel ng 400,000 mandirigma upang parusahan ang tribo ng Benjamin o mga Benjamites dahil sa kasalanan sa Gibeah. Tumanggi ang Benjamite o Benjamin na isuko ang mga salarin kaya nagkaroon ng digmaan. Dalawang pagkatalo ng Israel. Natalo po ang mga Israelita bagamat sila ay nasa 400,000 katao at kulang-kulang sa 30,000 lamang ang kalaban nila. No? Okay. So, dalawang pagkatalo po. Sa kabila ng paghingi ng patnubay sa Diyos, 2 beses natalo ang Israel. Una, 22,000 ang napatay. Ikalawa, 18 ang nasawi. At dito rin, yung buod ay nagkaroon sila ng pananalangin, pag-ayuno, at pagkatapos nyon, pananagumpay. Sa ikatlong araw, nag-ayuno at naghandog ang Israel sa Diyos. Pinayagan sila ni Yahweh na lumaban muli. Gumamit sila ng estratehiya at sa wakas ay natalo ang Benjamin, no? So nagkaroon sila ng pag-iisip at gumamit sila ng strategy. Napaka-importante yan sa ating pakikipaglaban, no? Ngayon, balikan natin, no, sa verse 12 to 14. Ito po yung pagkakasulat. Nagsugo ang Israel ng mga mensahero sa mga lahi ni Benjamin at sinabi, ano itong kasamaang nangyari sa inyo? Ngayon, isuko nyo sa amin ang masasamang taga-Gibeya na gumawa nito at papatayin namin sila at nang mawala ang kasamang ito sa Israel. Pero hindi pinansin ng mga taga-Benjamin ang mga kapwa nila Israelita. Sa halip, lumabas sila sa mga bayan nila at nagtipon sa Gibeya para makipaglaban sa kapwa nila Israelita. Okay. Nang araw na iyon, nakipagtipon ang mga taga-Benjamin ng nakapagtipon ang mga Benjamin ng 26,000, no, 26,000 na sundalo. Hindi pa kasama rito ang 700 piling sundalo na taga-Gibeya. Kabilang sa mga piling sundalo na taga-Gibeya ang 700 tao na ito na puro kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador kahit hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman, maliban sa angkan ni Benjamin, ay nakapagtipon ng 400,000 sundalong mahuhusay sa pakikipaglaban. Okay. Bago makipaglaban, pumunta muna ang mga Israelita sa Bethel at nagtanong sa Diyos kung aling lahi ang unang lulusong sa mga taga-Benjamin at ayon sa Panginoon ang lahi ni Huda. Kaya nang sumunod na araw, maagang nagkampo ang mga Israelita malapit sa Gibeya at pumunta sila sa Gibeya. Pagdating doon, pumwesto na ang mga Israelita para makipaglaban sa lahi ni Benjamin. Naglabasan ng mga taga-Benjamin sa Gibeya para lusubin sila.
At sa araw na iyon, 22,000 Israelita ang napatay ng mga taga-Benjamin. Ay grabe, no? Tingnan natin sa verse 18, no? Nagtanong sila sa Diyos kung aling lahi ang unang lulusob. So nagtanong sila, tumugon naman ng Diyos na lahi ni Huda. At doon sa lahi na yon, 22,000 ang namatay. No? At ito nga po yung unang pagkatalo ng Israelita laban sa Benhamita o Benjamites, no? So, verse 18 uli, atin tingnan, bago makipaglaban, pumunta muna ang mga Israelita sa Bethel at nagtanong sa Diyos kung aling lahi ang unang lulusob sa mga taga-Benjamin. At dito ho, medyo, kung titingnan ho natin, ang tinanong lang nila ay sino ang lulusob. No? So, nagtanong ang Israel kung sino sa kanilang lulusob. Hindi sila nagtanong kung sila'y nasa kalooban ng Diyos, kung mananalo ba sila, o tama ang plano nila. Okay? So, basta ang alam lang nila, sino ang lulusob. At yun lang ang tinanong nila sa Diyos. No? Now, remember, pero parang ano yun, no? Medyo may pagka-kumpiyansa yung kanilang pagtatanong. No? Merong ah, parang overconfident sila mga kapatid. Tapos, no, hindi sila nanalangin na samahan sila. Hindi sila nanalangin na pagtagumpayin sila. No? Hindi sila nang hawak ng anumang pangako ng Diyos. Nagtanong lang sila, sino ang lulusob. Okay? Now remember, ang Diyos po, He resists the proud, but He always give grace to the humble. Bilang mananampalataya, tayo pong mga anak ng Diyos, kahit nasa tingin natin para bang panalo na tayo, para bang napakahusay na natin o napakagaling. No? Itong mga Benhamita ay napakaliit kumpara sa 400 mga sundalo. Okay? At makikita natin doon yung pagtatanong nila ay sinong lahi ang lulusob. Okay? Pangalawa, alam niyo po, maganda sa atin pagka lumalapit tayo sa Panginoon, yung brokenness. Sabi ron sa Psalms 51 verse 17, ay broken and contrite heart. Kung kahit nakakala mo na napakahusay mo, napakagaling mo, ah, nasa advantage, ano ka, position, still, laging tatandaan natin, ang pananagumpay ay galing sa Diyos. Kaya, laging pagpapakumbaba, laging basag na puso, no? Isang puso na bukas sa pagtuturo ng Diyos. Yan po lagi nating titignan. Okay? Hello po, Ate Bioli. Kumusta kayo dyan sa Cebu? No? Nawa ay nasa safe kayo na kalalagayan. No? Si Ate Bioli ay naririyan. Sige po, tayo po ay ano, no? O Ate Lota, nariyan din si Ate Lota, Ate Bing, no? Ate Lota, ah, we miss you here, no? Sa Tauyen. PM lang kayo pagka pauwi na. Pabalik. So, yan po yung lesson natin, no? Doon sa unang pagkatalo, huwag tayong overconfidence at maging maingat sa ating panalangin. Tinanong lang nila, ang pinanalangin nila, sino ang lulusob, no? Hindi sila nanalangin patungkol sa pananagumpay, hindi sila nag-ask sa Lord kung tama ba yung ginagawa or ano pa man. Okay, tuloy natin ang kwento. So nagtanong ang Israel kung makikipaglaban uli sila sa Benhamita. Okay. Sabi roon, umahon muli ang mga Israelita sa Bethel at umiyak doon hanggang gabi.
Tinanong nila ang Panginoon, muli po ba kaming makikipaglaban sa mga kadugo naming taga-Benjamin? Sumagot ang Panginoon, oo, muli kayong makipaglaban. Kaya pinalakas nila ang kanilang loob at muli silang pumwesto sa dating lugar noong unang araw silang lumusok. At nang sumunod na araw, nilusob nila ang mga taga-Benjamin. Pero lumabas muli ang mga taga-Benjamin sa Gibeya at sinalubong ang mga kapwa nila Israelita. At sa pagkakataong iyon, napatay na naman nila ang 18 Israelita na armado lahat ng espada. Oh. So, ayun muli at makikita natin ang kanilang tanong, pangalawang tanong. Tinanong nila ang Panginoon, muli po ba kaming makikipaglaban sa mga kadugo namin, taga-Ben? At sinagot naman sila, muli kayong makipaglaban. Ano yung kakulangan doon? No? Ah, yung pagtatanong ng tinatawag na magtatagumpay ba kami? Yeah, no, wala doon sa tanong, no, nila. Kaya 40,000 ang mga sundalong Israelita ang namatay sa pakikipaglaban sa, okay, no? So, tingnan pa rin ho natin. Pagkatapos nyon sa verse 26, kaya umahon muli ang mga Israelita sa Bethel at umiyak sa presensya ng Panginoon. Nag-ayuno sila hanggang gabi at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Nang panahong iyon, ang kahon ng kasunduan ng Diyos ay nasa Bethel at ang namamahala rito ay si Pinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Nagtanong muli ang mga Israelita sa Panginoon, muli po ba kaming makikipaglaban sa mga kadugo naming taga-Benjamin o hindi na po? Sumagot ang Panginoon, muli kayong makipaglaban dahil bukas ay pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Ayun, no? Sila ay nagpakumbaba, sila ay umiyak, sila ay nag-ayuno, at pagkatapos nyon, sila ay nagtanong sa Panginoon. No? Makikita natin dito yung pagpasok talaga ng pagpapakumbaba o gaano kaimportante ang pagpapakumbaba. Kaya minsan ang pinakamalaki talagang problema sa atin ay pagtingin natin tayo ay nasa advantage situation. Ang mga Israelita nasa advantage situation sila, sila ay lubhang napakalaki. No? Meron silang 400,000, 400,000 against 26,700 Benjamites. No? At sa ganoon, madali kang magkaroon ng tinatawag na kumpiyansa, overconfidence. At ang panalangin na lamang nila sa Panginoon ay sino ang lulusob, no? Pangalawa ay kumakipaglaban. At ngayon, makikita natin dito, nag-ayuno sila, umiyak sila sa presensya ng Panginoon, nag-alay sila ng mga handog, no? At yan po ay napaka-importante sa pagdulog natin sa Panginoon, yung pagpapakumbaba. Minsan akala natin mahusay tayo pagka marami tayong alam or may pananalapi tayo. At minsan pa nabuksan ang ating mga mata. Itong itong recent na no, yung bagyo kahapon. Ah, ang mga tinamaan po ay may mga middle class, no? Middle class, upper middle class, no?
Talaga namang ah, magkakasama na lahat yun eh. Yung dami ng tubig, yung lakas nito, yung hina ng flood control at iba't iba pa, no? Naghalo-halo yun. At wala kang magagawa kundi magpakumbaba tayo bilang bansa, bilang nasyon, no? Okay, tingnan pa ho natin ang susunod na mga talata. So nagkaroon po ng estratehiya itong mga Israelita. Nagkaroon sila ng strategy. Paano sila mananalo? Sabi rito, kaya pinaligiran ng mga Israelita ang Gibeya, pumwesto muli sila sa lugar ding iyon, ikatlong araw, ito ang kanilang paglusob. Muli silang sinalubong ng mga taga-Benjamin na lumabas mula sa lungsod. At katulad ng nangyari sa mga nakaraang araw, may napatay silang mga Israelita. May 30 Israelita ang namatay sa Bukirin at sa mga daan papunta sa Bethel at sa Gibeya. Dahil tumakas ang mga Israelita, akala ng mga taga-Benjamin ay magtatagumpay silang muli laban sa mga Israelita. Hindi nila alam na nagpapahabol lang pala ang mga Israelita para dalhin sila papalayo ng lungsod. Nagkaroon sila muli ng estratehiya, nagkaroon muli ng kumpiyansa itong Benhamita sapagkat may napatay sila na 30, no? Hindi nila alam yung pagtakas ng mga Israelita ay kasama na sa estratehiya para mawala sila doon sa kanilang stronghold, yung lungsod. No? Alam niyo po, tayo pong mga mananampalataya, kung uunawain natin ito, no, sa spiritual battle. Pag tayo po ay napapalayo doon sa ating stronghold, no, nagiging vulnerable tayo. At bakit tayo lumalayo? Dahil akala natin malakas na tayo, mahusay na tayo, magaling na tayo, or super spiritual na tayo. Yung city, alam niyo po yung city or yung stronghold na ito ay nagpapakita na doon dapat sa hometown natin ay meron tayong tinatawag na security, no? At tayo naman bilang mga mananampalataya, pag tayo po ay naroon sa lugar ng Christian community, meron hong tinatawag na mutual defense tayo. Nagkakaroon ng nagkakaroon ng depensa, no? Ang bawat isa, nakakapagpanalanginan, nakakapagkumustahan, at nagpapalakasan, no? At pag nalalayo naman tayo sa community o sa gawain, maaari tayong maging vulnerable. Okay? Tignan pa ho natin, ipagpatuloy natin ito. No? Pinagtagumpay na ho ng Diyos ang Israelita. Sabi ro sa verse 33, nang nakarating ang mga Israelita sa Baal Tamar, pumesto sila noon habang ang mga nag-aabang sa paligid ng Gibeya ay nagsisilabasan. 10,000 silang lahat na puro piling sundalo ng Israel. Nilusog nila ang Gibeya at matindi ang labanan. Hindi alam ng mga taga-Benjamin na malapit na ang katapusan nila. Pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita at sa araw na iyon nakapatay sila ng 25 at 100 taga-Benjamin na armadong lahat ng espada. At napansin ng mga taga-Benjamin na natatalo na sila. Tingnan ho natin ito, no? Yung nakita na nila yung consequences ng pag-alis nila doon sa kanilang strong. Saka lang nila nare-realize na natatalo na sila. No? Alam niyo po, ganyan din tayo, no? Minsan, kadalasan huli na
at nakikita natin para bang natatalo na tayo sa buhay, no? Ah, pag tayo po ay napapawala, nakakawala o umaalis sa presensya ng ating Panginoon ay ganyan, no? Okay. So, sabi ni Ate Bioli, no? Papuri at pasasalamat sa Panginoon sa pag-iingat po sa akin dito. Last 2 days na super typhoon. Patuloy po natin ipag-pray ang mga nasalanta ng bagyo, especially part ng Talisay. Doon pala naka-stay ang dalawang apo ng Ate Bioli, no? Ingatan kayo at ingatan po ang inyong mga apo. So, ituloy po natin itong ating ah, pagbabahagi. Okay. Ang ang bahagi po ng kasaysayan ito ay nagpapakita ng mga sumusunod. Kahalagahan ng pagsangguni sa Diyos. Ngunit, maging ito, yung pagsangguni natin ay hindi garantiya ng agarang tagumpay, no? O immediate, no? Na victory. Okay? At pangalawa, maging tama tayo sa pagsangguni sa Diyos. Lumapit upang makatanggap ng gabay, matutong maghintay, no? Lumapit tayo sa Diyos na merong tinatawag na paghihintay kung ano talaga yung kanyang ipagkakaloob na gabay. Ang pinakamahirap po ay sa kanan natin o huli na pag maunawaan natin para bang patapos na ang gyera, no? Mabuti ang mga Israelita, talagang sila, itong grupo na ito ay talagang sumangguni sila, bagamat nung una, medyo meron silang tinatawag na kumpiyansa dahil nga napakalakas nila. Oh, tapos magaling sila at lagi natin tatandaan, no? Sila ay naghahangad lamang ng katarungan. So meron silang tinatawag na ano, indignation, righteous indignation, no? Naghahanap sila ng justice. Pero kahit ganoon, yung kanilang pagtatanong sa Panginoon ay talagang nagtanong lang sila, sino sa amin ang lulusob, no? Walang pananalangin, pagpapakumbaba. Sa huli na nila ginawa iyon. Yung katarungan, yung justice na may kasamang pagtitiis at karunungan sa pakikitigma. Ah, Napaka-importante yun, yung karunungan sa pakikipagdigma. Sa New Testament, hindi naman tayo nakikipagdigma laban sa laman, no? O kapwa-tao. Nakikipagdigma tayo sa spiritual. Ngayon sa spiritual side, mga kapatid, wag ho tayong maging kumpiyansa sa sabihin natin, ako, alam po, ang dami ko ng Bible verses. Or, ako, handang-handa ako sa buhay ko. Ako ay may naipon, may kaya, di ba? Hindi kasi natin alam yung mga maaaring pagsubok na dumating. Maaari din, nasa Taiwan ako, no? Ano ngayon, kung nasa Taiwan tayo, hindi na ba tayo, wala na ba tayo, hindi na ba tayo vulnerable? So bilang mananampalataya, lagi natin tatandaan na ang ating security ay nasa Panginoon. Ang ating seguridad ay nasa Panginoon. At sa ating paglapit sa Diyos, laging mainam ang pagpapakumbaba, pagpapasako, ah, at pagkilala na anuman yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, pinagkatiwala lang sa atin yun ng Diyos. Okay? Okay. Tingnan pa rin ho natin. Ito po yung pinakahuli, no? Reflection natin sa gabing ito. Pagninilay sa mga aral na taglay nitong istorya na ito. No?
Una, ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali o hindi laging nagmamadali. No? Hindi yan ano at hindi kahit humingi sila ng patnubay o hindi agad sila nagtagumpay. Okay? Wag ho tayong magtaka minsan, no? Oh, ilang beses ko pinapanalangin ito. Si Apostol Paul, siya man ay nanalangin, 3 beses siyang nanalangin. At ang sabi pa rin ng Panginoon sa kanya, My grace is sufficient for you. Yung panalangin niya nga ay hindi hindi tinugon ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan. Tumugon ng Diyos. Ang gusto niya ay mawala na yung kahinaan na yon, yung thorn sa kanyang flesh, no? Sa kanyang laman. Pero ang sagot sa kanya ng Panginoon, hindi tinanggal. Ang sabi ng Panginoon, My grace is sufficient for you. Yung tagumpay sa atin bilang mananampalataya ay laging nakadikit sa ating pagpapasakop sa Diyos. Pangalawa, minsan ang Diyos ay nagpapahintulot ng kabiguan upang subukin ang pananampalataya. Mhm. Parang ang bigat nito, no? Pero nangyayari yan, mga kapatid. Nangyayari yan. Remember, hindi ito ang ating final destination. Ang Diyos ay after sa ating pagkatao, sa ating pagkakaroon ng righteousness, yung character natin, no? Talagang hinuhubog tayo ng Diyos. Pangatlo, ang kasalanan ay may kapalit. Ang kasalanan ay may kapalit. Ang pagtanggi ng Benjamin na ituwid ang mali ay humantong sa digmaan at malaking kapahamakan. Alam niyo po, ako po ay talagang tataka sa ating bayan, sa mga namumuno sa atin, no? Takipan ng takipan, kahit sino, tatakipan. Hindi po ito maganda sa bansa. No? At tayo po bilang nananalangin na ang righteousness at justice ay talagang mag-flow sa atin. No? Yung kasakiman ng tao, ng iilan ay marami ang nagdurusa. No? Yung kasakiman na yon ay talagang binubunyag nitong tinatawag ng mga sunod-sunod na shakening sa ating bansa. Everything ay nasishaken, no? Nasishaken ah yung political structure natin, no? Hindi lamang yung mga natural. No? Sa totoo lang, ang lindol ay nagpapahayag, pinapakita nito yung kahinaan ng struktura. At talagang nabubunyag yung kahinaan ng ating bayan, pamunuan. No? Nawa, dalangin natin na hindi takpan ang kasalanan. Magkaroon ng tunay na hustisya at pananagutan, no? Accountability. Panghuli, may nangyayari sa panalangin at pag-aayon. May nangyayari sa pananalangin at pag-aayon. No? Sa ating pananalangin, sa ating pagpapakumbaba sa Diyos, sa ating pagluhod, sa ating pagyuko, sa ating pagpikit, sa pagpapasakop sa Diyos, nilalagak natin yung ating puso, yung ating kaisipan sa Kanya. Kinikilala natin na yung mabuti at magaling, siya lang ang nakakaalam. Minsan, kailangan tayong
humarap sa mga matitinding dagok ng buhay upang makilala natin na tayo ay tao lang. At minsan, kailangan natin tanggapin na tayo ay maraming pagkukulang, no? Pagkukulang sa Diyos. Ano ang nakita nilang pagkukulang? Nakita nila yung pagkukulang nila ng walang pagpapakumbaba. Nung una silang nanalangin, nagtanong lang sila, sino ang lulusob? Pero yung pangatlo na, makikita na natin doon, lumuha sila, nanalangin sila, nag-ayuno. May pagpapakumbaba na. No? Alam niyo, minsan ang hirap sa tao, maalala ang Diyos pag mahina na eh. O pag natatalo na eh. No? Talagang doon pa lamang magpapakumbaba. What if nung sa simula pa lamang sila ay lumuha, nanalangin, nag-ayuno? Hindi, hindi siguro sila malalagasan ng 40,000 mandirigma. O bakit, o kaya tayo, so mga kapatid, may nangyayari sa panalangin. Panalangin ng pagpapakumbaba at pag-aayuno. Nang lumapit ang Israel sa Diyos ng may kababaang loob, sila ay pinakinggan at binigyan ng tagumpay. Ang tagumpay natin ay manggagaling sa Diyos. No? Ang tagumpay natin ay manggagaling sa Panginoon. So, yan lamang po, no? Ito po yung ating pangalawa na bahagi nitong Judges 20, no? Paglilingkod natin kung loloobin ng Panginoon, yung ikatlong bahagi sa isang linggo. Mga kapatid, may patnubay sa Panginoon at sa Kanya rin may pananagumpay. At, at napakainam po sa ating paglapit sa Panginoon ang pagpapakumbaba. No? Napakainam sa ating sa simula pa lamang ng ating buhay, ng ating pakikipaglaban, ay magpakumbaba na tayo sa Diyos. Kilalanin natin na siya ang source ng lahat. No? Kilalanin natin na pwede tayong magplano ng magplano, pero ang pananagumpay galing sa Diyos. No? So, yun lamang po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ipanalangin natin ngayong gabi na ito yung mga kababayan natin sa Visayas, ah, Eastern, Central, Western, at maging doon sa Palawan na tinamaan itong bagyo. Panalangin natin na makabangon sila at ipanalangin natin yung mga namumuno sa ating bansa na tigilan na ang pamumulitika, parehas, no? Mga may katungkulan o nasa oposisyon. Ah, for the sake ng mga naghihirap na bayan ay ng mga kababayan natin ay i- isuko ng bawat isa yung kanilang pride, kanilang pagkahati-hati. No? At ganoon din po tayo. Bakit po iisa lang naman ang bansa natin? Ah, Talangin din natin na huwag nang itago ang mga nagkasala. No? Yung mga nagkasala na yan, kahit nakapartido. Yun nga naging problema nitong ano eh, Benjamites eh. Ayaw nilang isuko yung mga nagkasala. Bakit? Kasi katropa nila, katribo nila, kalahi nila. No? Eh kung noon pa man ay isinuko na nila, eh di walang labanan. No? So yun lamang po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kababayan na ngayon naghihirap po, Diyos. Ang daming naghihirap. Ah,
May mga tao na noon ay tumutulong para doon sa mga nalindol. Ngayon naman sila ang kailangang tulungan dahil sila'y nabaha. Panginoon. Panginoon, sa mga pamilya ng nasawi, O Diyos, nawa maranasan nila ang pagkalinga mo, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin ang aming bayan, O Diyos, na sama-sama pong magpakumbaba sa iyong harapan. Kilalanin namin na wala kaming magagawa kung wala kayo. Dinadalangin din namin lahat ng mga nagkasala na kurap. Dalangin namin na isuko, Panginoon, mabunyag, kahit nakapartido, kamag-anak, Panginoon. Dinadalangin namin, O Diyos, na ang hustisya ay dumaloy sa aming bansa. Panginoon, salamat po, O Diyos, na patuloy kami makakapanalangin sa iyo. Dinadalangin din namin, Panginoon, na bigyan niyo po ng estratehiya, tamang estratehiya, yung lahat ng namumuno, O Diyos, upang magtagumpay ang aming bansa, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming pagkawatak-watak. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa aming kakulangan ng pagpapakumbaba sa iyo. Panginoon, ipinapanalangin din namin sa iyo, O Diyos, ang pamilya ng mga nangangailangan, O Diyos. Panginoon, dinadalangin patuloy si Ate Jelly at ang kanyang pamilya na sila ay bigyan niyo po ng kapayapaan at sa pagpanaw ng kanilang ina, sila po ay yakapin ninyo, Panginoon. Sa kanilang pagdadalamhati, O Diyos, maranasan nila ang presensya mo. Pinapanalangin din si Kuya Rudy at ang kanyang mga anak sa pagyao ng kanilang ina ng tahanan, O Lord, na si Ate Tek. Palakasin niyo po ang kanilang loob, patatagin niyo po, palakasin niyo rin po ang pangangatawan ni Kuya Rudy na siya, Panginoon, ay makarecover fully, O Lord. Pinapanalangin din, Panginoon, si Ate Lorna ngayon na nasa hospital. Dalangin, Panginoon, na ang lahat ng pangangailangan kayo ang tumugon. Dinadalangin din, O Diyos, na palakasin niyo po siya. Makatayo na, Panginoon, at sa pangalan ni Jesus, O Diyos, maranasan niya, Panginoon, yung lakas at kapayapaang nanggagaling sa iyo. Pinapanalangin din, Panginoon, ang asawa ni Ate Silma, O Lord, na makarecover, O Lord, mula sa kanyang pagka-hospital. Pinapanalangin din, O Diyos, ang mga apo ni Ate Bioli, ang kanyang mga kaanak doon sa area na nabahaan, Panginoon. Panginoon, maraming bagay pa kaming nais ipanalangin sa iyo, O Diyos. Pinapanalangin namin ang pagkilos mo dito sa Taiwan na ang lugar na ito ay maging lugar na kung saan marami ang makakilala sa iyo. Manumbalik, O Lord, sa iyo at mabuksan ang mga mata ng mga tao dito patungkol kay Kristo Jesus, Panginoon. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang lahat ng gawain pinagkatiwala niyo po. Ang mga wise group, O Lord, bigyan niyo po sila ng pakikiisa, ng wisdom, ng guidance. Patuloy niyo kaming palalimin sa aming pananalig, pananalangin, O Diyos. Panginoon, ganun din po, O Diyos, sa gawain, sa Sabado, sa
tao yan, kayo ang manguna at maghari. Dalangin namin, Panginoon, yung mga Bible study doon ay kayo po ang magpala at mabuksan. Panginoon. Pinapanalangin din, O Diyos, ang gawain sa Walyan, Panginoon, ang online at ang on-site. Patuloy kayo ang magdagdag ng mga lalaki at babae na sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Dinadalangin din namin ang Taipei, O Lord. Dinadalangin namin ang Nung'an, ang Chungsan. Samahan niyo po kami na kami ay magkatipon para sa iyong kaluwalhatian. Dalangin namin na ang bawat papasok sa lugar panambahan ay maranasan ka. Maranasan ang presensya mo, O Diyos. Panginoon, sa aming panambahan, patuloy kang maiangat. Patuloy ka, Panginoong, makilala. At pagpalain niyo nga po ang lahat ng pagtitipon, maging sa international, O Lord, at sa iba't ibang churches, Panginoon, dito sa Taiwan. Ganon din po ang panalangin namin sa Pilipinas na ito po ay patatagin ninyo. Dalangin namin na ang ang gospel, Panginoon, ay mag-penetrate sa lahat ng tao. Magkaroon kami ng banal na katakot na takot sa iyo, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. At ang mga panalangin hindi po nasambit, dalahin ko po, O Diyos, na kayo po ang tumugon sa lahat ng panalangin, sa lahat ng katanungan, kayo po ang magbigay, Panginoon, ng answer, O Lord. Sa aming mga anak, Panginoon, na maaring ngayon ay naliligaw ng landas, dalangin namin, Panginoon, na saan man naroroon ang anak na naliligaw, katagpuin niyo nga po, O Diyos, panumbalikin ninyo, Panginoon. Dinadalangin, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan. Ito man ay social, relationship, pinansyal, kayo po ang tumugon. Pagharian niyo nga po ang bawat isa sa amin. At katulad po, Panginoon, ng mga aral sa aklat ng Judges, tulungan niyo po kaming makikilalanin na ikaw lamang ang hari sa aming buhay at ikaw lamang ang kailangang masunod namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. God bless po mga kapatid. Maraming salamat sa pagsama at patuloy po tayong kalingain ng Panginoon. Ah, see you po sa Sunday.